In an unprecedented move, the Trump administration has sanctioned 4 judges of the International Criminal Court over what it calls baseless and politicized targeting of America and Israel. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that 2 of the judges authorized an investigation of alleged war crimes by U.S. troops in Afghanistan. That court had deprioritized investigation into American forces back in 2021. The other 2 judges gave the green light to issuing arrest warrants for Israel's prime minister and also his former defense minister. The ICC has slammed the sanctions, calling them a clear attempt to undermine the independence of the court, saying it will continue its work. Well, Triestino Mariniello is a law professor at Liverpool John Moores University, joining us live now from Liverpool. Back in February, Trump had issued an executive order which cleared the way for actions against ICC, and here we are now. Does that set a dangerous precedent? Well, first of all, many thanks for having me tonight. The answer is clearly yes. It sets a very dangerous precedent, but the precedent was already settled by the decision, by the executive order of the President Trump. In that case, the only person on the list of sanctions was the prosecutor of the International Criminal Court, the British lawyer Karim Khan. Now, the Department of Treasury is adding other 4 people to the list. And these 4 people are, as has been said, 2 judges of the trial chamber and 2 judges of the appeals chamber. It's the first time the court are sanctioned by the Trump administration. Sanction means economic sanctions. All bank accounts in the U.S. are frozen, and means limitation of freedom of movement for these people. Judges cannot access the U.S. territory. This is a very it's very dangerous for the independence and impartiality of the International Criminal Court. Anong independence at partiality? Walang partiality doon. Bias nga sila eh. Hearsay, tapos biglang ganun ang ginawa kay Duterte. Creates serious risks for the same existence of the court. I mean, the ICC is seen as the... Agoy, 4 na judges. Dati, last time yung prosecutor, ngayong 4 na kayo. XXX. Inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC, at kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na si Reine Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomie Balungi Bosa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay Marco Rubio, goodbye! Sige pa, litis pa more. O ayan, Reine Adelaide Sophie, Solomie Balungi Bosa, Luz del Carmen Ibanez Carranza, Betty Lafeya. Sige pa. U.S. Secretary of State, ipinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika umano ang ICC. Mali rin ang claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Pag-abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim Khan. Dahilan para mawalan ito ng access sa kanyang email at naka-freeze na rin ang kanyang bank accounts. Buti nga sa inyo. Kasi akala ninyo kayo ang judge, kayo ang korte ng pangkalawakan. Hindi
miyembro ng Rome Statute ang Israel, ang US, pati na ang Pilipinas, pero nagawa pa rin ninyong mag-issue ng warrant of arrest laban kay Duterte, kay Netanyahu, kay Putin, kahit na hindi miyembro ang mga yan. So ngayon, itong mga judges, kasi una yung prosecutor, di ba, si Karim Khan. So si Karim Khan ay nag-leave indefinite leave. Nag-leave siya dahil doon nga sa sanction, syempre may kaso siyang kinakaharap, yung child molestation ba yon. Ngayon, sumunod, kasi nung February, sabi ni Trump, kinukondina niya at sinanksyon niya yung buong ICC. At ngayon, si Karim Khan. At ngayon, 4 na judges. So, ibig sabihin, may isang salita. Pag may sinabi si Trump, gagawin niya. So, ngayon, itong ICC prosecution at yung mga judges ngayon, itong nalalapit na pagdinig kay PRRD, magdadalawang isip na yung mga yan. Baka nga mamaya, aprobahan nila yung interim release application kay PRRD. Or if matuloy man sa September yung hearing, magdadalawang isip na yung mga judges na yan. At magdadalawang isip pati ang kabuuan ng ICC dahil they are now subject to the sanction ng US. Hindi po biro yung sanction ng US. Apektado po yan. Pag sinabing sanction, delikado po yan. Sasabihin ng mga bobo, teka nga pala, baka sasabihin nila, hindi naman si Duterte yung pinagtanggol dyan. Si Netanyahu. O sige, isipin natin si Netanyahu. Pero tignan ninyo, wala pa nga ang hearing si Netanyahu. Warrant of arrest pa lang. Pero bakit niya sinanksyon? Kung sinanksyon niya si Netanyahu on the basis of walang jurisdiction dahil hindi membro ng ICC, same thing with PRRD. At sino ba ang sinanksyon nitong si Trump? Hindi ba't yung mga judges na may hawak nung kay PRRD? Sinong prosecutor ang sinanksyon nitong si Trump? Hindi ba't yung si Karim Khan na naglabas ng warrant of arrest nung 3? So, kung ano man ang ginagawa ni Trump with regard to Netanyahu, ay receiver din si PRRD. Pwedeng ganun yun. Kaya apektado sa hearing, kung yung nalalapit na hearing, apektado pa rin ang decision making o ng galaw ng mga judges at prosecutor dyan.